Magandang araw sa inyong lahat. Narito tayo ngayon sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila upang ganapin ang isang debate patungkol sa pagdadagdag na 2 taon ng kagawaran ng edukasyon sa elementarya at sekundarya. Sa positibong panig ay si Ginoong Gerson Ayag at sa negatibong panig naman ay si Binibining Sofia Kainan. Bawat panig ay magkakaroon ng 1 hanggang 2 minuto upang ipagtanggol ang sarili nilang opinyon. Go! Sa aking palagay, nararapat lamang na dagdagan pa ng 2 pang taon ang mga nagtapos sa bansang Pilipinas. 2 taon. 2 taon na idadagdag lamang. Hindi ito isang paghihirap, bagkus ito ay isang kahasaan ng mga kakayahan ng mga kabataan. Alam naman natin na ngayong panahon na ito ay maraming umaagaw sa atensyon ng mga kabataan tulad na lamang ng tabi-kabilang computer shop, computer cafe, at iba pang produkto ng teknolohiya. Dahil sa 2 taon na ito, mapupunan ang mga oras na ibinaling ng mga kabataan ang kanilang oras sa paggawa ng mga bagay na hindi masyadong konektado sa mabuting pag-aaral. Matapos nating marinig ang sumasang-ayong panig mula kay Ginoong Gerson Ayag, magkakaroon naman ng 1 minutong cross-examination o pagtatanong ng negatibong panig na si Binibining Sofia. Nakalaman ka ba ng hirap sa sumasang sa theater? Oo. Ang mga libro, hindi ba nakadagdag sa iyong panig? Oo. Kung ngayon, hinadagdagan natin ng 2 taon ang kolegyo, hindi ba dapat sa hirapan sa iyo at sa iyong hirap? Kung ngayon, wala sa iyong ginagawa, ako nabasag mo na hindi ko ang iyong loob sa iyong mga kung anong sinasabi sa kanina. Alam mo, kailangan mararanasan ng mga magulang at mga estudyante sa malasabing 2 taon. Ngunit magpapagod ka at nakalimutan mo ang aking katanungan sa iyo. Bagaman maganda ang plano ng administrasyon ni Pinoy na dahil 2 taon sa elementarya at sekundarya, sino wala naman sa tamang panahon ng pagpapatupad nito. Alalahanin natin na nagdaan ng Bagyong Ondoy at hindi pa naaayos ang mga bilang paaralan, silid-aralan at kakulangan ng libro. Ang 6 na taon sa elementarya at ang 4 na taon sa sekundarya ay hindi pa rin dahilan sa pagbaba ng mga graduates sa Pilipinas. Alalahanin natin ang mga aspeto ng kung ano nga ba paaralan, ang mga libro. Ang mga libro ng mabuti kong paaralan na sila at nalimanin pa ang mga informasyon na binibigay. At silid-aralan na sobrang sa estudyante ang nilalagay. At ang mga guro. Hindi naman sa binabatikot ng mga guro, ngunit may kakulangan ng mga guro sa tamang pagtuturo dahil nasa kakulangan ng silid-aralan. Ngayon ay matutunghayan natin ang 1 minuto cross-section o pagtatanong ng positibong panig na si Ginoong Gerson Ayag sa negatibong panig na si Binibining Sofia. Binibining kailan? Sa tingin ko at sa aking pakiramdam ay puno ng paghihirap ang bawat pagtatapos ng iyong pangungusap. Unang katanungan at maaari mo lang itong sagutin ng oo at hindi. Una, ang mga libro ba sa paaralan ay hindi maaaring ibahagi ng isang estudyante sa isa pang estudyante at sa isa pang estudyante? Hindi. Pangalawa, ang mga silid-aralan ba ang supatan ng kakulangan ng edukasyon ng mga kabataan? Oo. Pangatlo, sa 10 taon na pag-aaral ay hindi ba nahihirapan na ang mga magulang? Oo. At dahil dyan, sa paghihirap ng mga magulang, sa tingin mo ba ay ang 2 taon ay karagdagang paghihirap pa ng mga magulang sa kanilang mga anak? Oo. Ang paghihirap bang karagdagang 2 taon na mas makakahata ang mga kakayahan ng mga kabataan ay hindi positibo? Hindi. Dahil nalilitan natin ang panig ng positibo at negatibo ay maaari na tayo
magkaroon ng rebata. Narito po. Oo, madadagdagan pa ng 2 taon ang paghihirap natin. Hindi lang natin, kundi ng ating mga magulang. Ngunit, hindi ba na mas maganda ang resulta ng 12 taong pag-aaral kaysa 10 taon? Alam naman natin na sa ibang bansa, 12 taon ang basic education curriculum nito. At kung gagayahin natin ito sa Pilipinas, at mas matatanggap ang mga nagsipagtapos sa bansa natin sa ibang bansa at mas magiging competitive ang mga ito at produktibo. Libro, silid-aralan, guro at iba pa. At pondo ang pinaproblema ng iba dahil daw ito ang magiging hadlang sa pagkaragdagang 2 taon. Ito ay hindi problema. Ang problema ay ang pag-iisip ng mga tao. Ang paghihirap ang nagre-resulta sa tagumpay. At sinasabi nila na hindi ito ang tamang panahon ng pagpapatupad nito. May katanungan ako, kailan ba? Kailan natin ipapatupad ito? Hanggang doon, naniniwala pa rin ako na hindi kailangan ngayon dagdag ang karagdagang 2 taong fundamental at sekundary. Alam naman natin na bago ang administrasyon at kailangan pa ipapagpilihin dulot ng nakaraang gobyerno. At mahalagang aspeto sa pag-aaral ang mga libro, aralan at ang kagalingan ng guro. Kung wala ito, walang matututo. Kailangan ito bago muna ang karagdagang 2 taong elementary at sekundary. Naniniwala ako na magdudulot lang ito ng kahirapan sa mga magulat ng estudyante. Hindi pa natatapos ang 12